Kumusta po kayo mga mahal naming lolo at lola, tatay at nanay? May napakagandang balita po kami ngayon at siguradong ikatutuwa ninyo ito. Alam nyo ba lahat ng senior sa buong Pilipinas ay may bagong €1 na dagdag pensyon ngayong due at 25. Tama po ang narinig nyo, Sinalib. At hindi lang yan, may kasamang mga bagong benepisyo pa na hindi alam ng karamihan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng detalye. Sino ang mga kwalipikado? Paano ito makukuha? Kailan ito ibibigay? At ano ang mga dapat gawin para hindi ito mapalampas? Kasi aminin natin, madalas hindi tayo agad nasasabihan ng ganitong tulong galing sa gobyerno. Kaya kung hindi mo alam ang proseso, baka mahuli ka o tuluyang hindi makakuha. Napakarami na pong nag-message sa amin. Totoo po ba yan? Paano ko makukuha yung sinabo? May form ba akong kailangang punan? Kaya't ngayon, sisiguraduhin namin kayo mismo ay makakaalam ng buong impormasyon ng malinaw at walang paligoy-ligoy. At kung ikaw po ay isang senior citizen o may mahal sa buhay na senior anak, apo, kapitbahay o kaibigan, mahalagang panoorin nyo ito mula umpisa hanggang dulo. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ganito kalaking tulong ang ibinibigay ng gobyerno para sa ating mga nakatatanda. Isa itong karapat-dapat na pagkilala sa inyong sakripisyo, serbisyo at pagmamahal para sa pamilya at bayan. Kaya't huwag niyong palalampasin. Ito na ang pagkakataon niyo. Pindutin na ang like button kung gusto ninyong mas marami pang makaalam tungkol sa benepisyong ito. At syempre manatiling nanonood dahil ibabahagi namin sa inyo step by step kung paano makuha ang sinalibo pensyon na ito. Tara at alamin kung paano ninyo mapapakinabangan ang bagong benepisyo para sa mga senyor ngayong at 25. Simulan na natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Alam nyo ba na may napakagandang balita para sa lahat ng senior citizens ngayong 2025? Tama po ang inyong narinig. Lahat ng seniors ngayon ay maaaring makakuha ng bagong sinalibo pensyon. Nakakatuwa, hindi po ba? Ako po si Maria at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang pinakabagong impormasyon tungkol sa mga benepisyo para sa ating mga nakatatanda ngayong 2025. Alam ko po na marami sa inyo ang nahihirapan sa pangaraw-araw na gastusin. Ang presyo ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ay patuloy na tumataas. Kaya naman napaka-importante na malaman nyo ang tungkol sa bagong pensyon na ito. Kamakailan lang, may nakausap akong 68 na anyos na si Mang Pedro mula sa Batangas. Halos lumuha siya nang malaman niya ang tungkol sa 9,000 pensyon na ito. Malaking tulong ito para sa aking maintenance na gamot at pambili ng pagkain. Sabi niya sa akin, at hindi lang si Mang Pedro ang makikinabang dito. Lahat ng kwalipikadong senior citizens ay maaaring makatanggap nito. Alam niyo po ba na ayon sa pinakahuling datos, mahigit si 5 milyong senior citizens sa Pilipinas ang nahihirapan sa kanilang pinansyal na kalagayan. Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga magulang at lolo't lola ang nagtitiis dahil sa kakapusan. Pero ngayon may pag-asa na. Sa video na ito, detalyadong ipapaliwanag ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng sinalibo pensyon na ito. Ibabahagi ko rin ang iba pang mga benepisyo na maaaring makuha ng ating mga senior citizens na ayong due at 25. Mula sa libreng check-up, diskwento sa gamot hanggang sa mga tax exemption, lahat ng ito ay tatalakayin natin. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito at manood. Hanggang sa dulo para malaman niyo ang lahat ng detalye dahil hindi niyo po ito dapat palampasin. Manatili po kayo dyan mga kababayan. Simula na tayo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood. Ako po ulit si Maria at tulad ng ipinangako ko, sasabihin ko sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa sinalibo, pensyon na maaari ninyong makuha ngayong 2 at 25. Una po nating pag-usapan kung sino ang kwalipikado para sa bagong pensyon. Na ito ang magandang balita ay simple lang ang kwalifikasyon. Kailangan lang po na kayo ay 60 taong gulang pataas at isang mamamayang Pilipino. Hindi na kailangang ipakita na kayo ay indigent o mahirap dahil ito po ay para sa lahat ng ating mga senior citizens. Maaaring nagtataka kayo kung bakit bigla na lang tumaas ang halaga ng pensyon. Dati-rati ang social pension ay nasa halagang 500 lamang kada buwan. Ngunit dahil sa patuloy na pagtaas ng inflation at ang tunay na pangangailangan ng ating mga nakatatanda, inaprubahan ng ating gobyerno ang dagdag na pondong ito. Si Aling Nena mula sa Cavite ay isang retiradong guro. Nang malaman niya ang tungkol sa bagong pensyon, agad siyang nagpunta sa kanilang munisipyo para mag-inquire.
Hindi ako makapaniwala na totoo ito, kwento niya. Malaking bagay ang sinalibo kada buwan para sa katulad kong nakatira mag-isa. Para makakuha ng pensyon na ito, kailangan niyong pumunta sa inyong Local Office of Senior Citizens Affairs o OSCAR. Magdala po kayo ng inyong senior citizen birth certificate at valid Kailangan din po ninyo ang inyong barangay certificate para patunayan na kayo ay nakatira sa lugar na iyon. Kung nahihirapan kayong pumunta sa opisina, maaari rin po kayong magpadala ng representative. Kailangan lang po na may authorization letter. Kayo na may lagdan nyo at dapat din po ay may dalang yang inyong representative. And ngayon, gusto ko rin pong ipaalala sa inyo na hindi lang ito ang tanging benepisyo na maaari ninyong makuha bilang isang senior citizen. May iba pa pong mga programa ang gobyerno para sa ating mga lolo at lola. Isa sa mga ito ay ang libreng medical check-up. Alam niyo po ba na ang lahat ng senior citizens ay maaaring makakuha ng libreng, regular na check-up sa mga pampublikong ospital, kasama na po rito ang basic laboratory tests at iba pang diagnostic procedures. Si Mang Roberto, 22 anyos mula sa Pampanga, ay regular na nagpapacheck up sa kanilang provincial hospital. Dati hindi ako nagpapatingin sa doktor dahil sa gastos. Ngayon wala na akong dahilan para ipagpaliban nito. Sabi niya, bukod po sa libreng check-up, may 20% discount din po ang mga senior citizens sa lahat ng reseta ng gamot. At hindi lang yon, may discount din po kayo sa grocery items, transportation, restaurants at marami pang iba. Nakakalungkot isipin na maraming senior citizens ang hindi alam ang tungkol sa mga benepisyong ito. Kaya nga po ginawa ko itong video na ito para malaman nyo ang lahat ng karapatan at benepisyo na dapat ninyong matanggap. Ang ating gobyerno ay nagpatupad din ng mga tax exemption para sa mga senior citizens. Kung kayo po ay nagtatrabaho pa rin kahit senior na, maaari po kayong maging exempt sa income tax. Ito po ay malaking tulong para sa mga seniors na patuloy na naghahanap buhay. Si Aling Lusing, alang sa 30 anyos, ay may maliit na tindahan sa kanilang barangay. Nang malaman niya ang tungkol sa tax exemption, agad siyang nagpunta sa YES para mag-apply. Malaking tulong ito para sa maliit kong negosyo. Sabi niya, gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na may mga special lanes para sa mga senior citizens sa mga bangko, supermarket at iba pang establishmento. Hindi na po kayo kailangang pumila ng matagal. May priority line po kayo. Naalala ko po nung isang beses na sumama ako sa aking lola sa bangko. Halos 2 oras kaming nakapila dahil hindi namin alam na may special lane pala para sa mga senior citizens. Kaya importante po talaga na malaman niyo ang inyong mga karapatan. At alam niyo po ba na ang mga senior citizens ay maaari po makakuha ng libreng entrance sa mga sinihan, museo at iba pang cultural shows? Totoo po iyon. Kaya kung mahilig kayong manood ng scene o bumisita sa mga museo, maaari niyo pong gawin ito ng libre. Marami sa ating mga senior citizens ang nag-iisa na lang sa buhay. Ang kanilang mga anak ay may kanya-kanyang pamilya na at minsan ay nasa ibang bansa pa. Kaya naman napakahalaga ng support system para sa kanila. Si Aling Maria, 75 anyos mula sa Cebu, ay nagsabi na ang kanyang mga anak ay nasa Amerika na. Minsan nalulungkot ako dahil nag-iisa na lang ako. Pero dahil sa Senior Citizen Center sa aming barangay, nakakakilala ako ng mga bagong kaibigan. Kwento niya. Tama po si Aling Maria, ang bawat barangay ay dapat magkaroon ng Senior Citizen Center kung saan maaaring magtipon-tipon ang mga nakatatanda. Dito maaari silang makipag-socialize, sumali sa mga aktibidad at matuto ng mga bagong skills. Sa Maynila, may mga senior citizen centers na nag-offer ng libreng computer lessons para sa mga lolo at lola. Isipin nyo na lang po kahit senior na kayo, pwede pa rin kayong matutong gumamit ng computer at mag-Facebook para makita ang mga litrato ng inyong mga apo. Si Mang Jose, 68 anyos, ay isa sa mga nag-enroll sa computer class. Akala ko hindi ko na kayang matuto ng bagong teknolohiya. Pero ngayon naka-vid call na ako sa aking mga anak sa ibang bansa. Proud niyang sinabi, hindi lang ang pagkonekta sa pamilya, ang magandang dulot ng teknolohiya. Maraming senior citizens ang nakakahanap ng bagong paraan para kumita sa pamamagitan ng internet. May mga nagtitinda online, may mga nagsusulat ng blog, at may mga nag-tutor pa. Si Aling Pasita, 7 anyos, ay dating guro. Ngayon, nagtuturo siya ng math online sa mga estudyante. Hindi ko akalain na sa edad kong ito ay magiging online tutor pa. Ako. Pero masaya ako dahil bukod sa nakakadagdag kita, nakakatulong pa ako sa mga bata. Sabi niya, pero syempre, hindi lahat ng senior citizens ay komportable sa teknolohiya at okay lang naman po iyon.
May iba't ibang paraan para makakuha ng dagdag na kita, lalo na ngayon na may sinalibo pension na kayo. Isa sa mga simpleng paraan ay ang home gardening. Maraming senior citizens ang nagtatanim ng gulay at prutas sa kanilang bakuran. Hindi lang ito nakakatulong sa kanilang kalusugan. Nakakapagbenta pa sila ng sobra nilang ani. Si Mang Pedro na nabanggit ko kanina ay may maliit na gulayan sa kanyang bakuran. Dati hobby ko lang ang pagtatanim. Ngayon kumikita na ako mula rito. Kwento niya, bukod sa home gardening, maraming senior citizens ang nagbebenta ng home-cooked meals. Kung mahilig kayong magluto, bakit hindi nyo ibenta ang inyong mga specialty dishes? Maraming tao ngayon ang mas gusto ang home-cooked meals kaysa sa fast food. Si Aling Cora, 65 anyos, ay nagbebenta ng kakanin at merienda sa kanilang barangay. Masarap daw ang aking bibingka at puto kaya naman marami ang nag-order sa akin. Proud niyang sinabi. Hindi lang po ito, marami pang ibang paraan para kumita. Ang importante ay gamitin nyo ang inyong mga skills at karanasan para makahanap ng bagong source of income. Siyempre, hindi lang ang pagkita ng pera ang mahalaga. Ang inyong kalusugan ay mas mahalaga pa. Kaya gusto ko pong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng regular na ehersisyo at tamang pagkain. Maraming senior citizens ang nababahala sa kanilang kalusugan. At tama naman po kayo. Talagang mas mahalaga na alagaan natin ang ating kalusugan, lalo na tumatanda na tayo. Pero good news po, maraming libreng fitness classes para sa mga senior citizens. Sa aming barangay sa Quezon City, may libreng Zumba classes tuwing umaga para sa mga seniors. Si Aling Luz, 60 anyos, ay regular na dumadalo. Mas magaan ang pakiramdam ko simula nang sumali ako sa Zumba na wala pa ang aking lower back pain, sabi niya. Kung hindi nyo type, ang Zumba may tiny naman po na perfect para sa mga senior citizens. Ito ay isang gentle form of exercise na nakakatulong sa balance at flexibility. May mga part na nag-o-offer ng libreng techay sessions tuwing umaga.